이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 27장 1절로 11절 말씀에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Ezekiel, chapter 27, verse 1 hanggang 11. 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 At ikaw, anak ng tao, managhuhi ka para sa Tiro. 너는 두로를 향하여 이르기를 바다 어귀에 거주하면서 여러 섬 백성과 거래하는 자여 주 여호와께서 이같이 말씀하시되 두로야 네가 말하기를 나는 온전히 아름답다 하였도다. Ang iyong mga hangganan ay nasa kalaliman ng mga dagat. Ginawang sakdal ang iyong kagandahan ng iyong mga tagapagtayo. 스닐의 잣나무로 네 판자를 만들었으며 너를 위하여 레바논의 백향목을 가져다 돛대를 만들었도다. Ginawa nila ang iyong mga sagwan, ang mga ensina sa basan. Kanilang ginawang mga bangko ang mga puno ng pino mula sa mga pulo ng chitin na balot ng garing. 애굽에 수놓은 가는 배로 돛을 만들어 깃발을 삼았으며 엘리사 섬의 청색 자색 배로 차이를 만들었도다. Ang mga naninirahan sa Sidon at Arvad ay iyong mga tagasagwan. Ang iyong mga pantas na lalaki o tiro ay nasa iyo. Sila ang iyong mga piloto. 그 발의 노인들과 지혜자들이 내 가운데서 배 틈을 막는 자가 되었으며 바다의 모든 배와 그 사공들은 내 가운데에서 무역하였도다. Ang Persya, Lud at Put ay nasa iyong hukbo bilang iyong mga mandirigma. Kanilang ibiniti ng kalasag at helmet sa iyo. Binigyan kanila ng kariktan. 아루앗 사람과 네 군대는 내 사방 성 위에 있었고 용사들은 내 여러 망대에 있었으며 내 사방 성 위에 방패를 달아 내 아름다움을 온전하게 하였도다. 아멘. Amen. 전부 다 읽어야 되겠는데 지금 시간이 많지 않기 때문에 11절까지만 읽었습니다. Napasahan ang kabuuan ng ating babasahin ng chapter 27, ngunit wala tayong ganong oras kaya hanggang verse 11 lamang. 성경을 계속 순서대로 강의해 나가기 때문에 여러분들이 계속 일단 메시지 하기 전에 한두 번은 전부 한 장 이상 읽어보시기를 바랍니다. At dahil in order for series yung mga messages natin, so maaaring mabasa na natin ahead of time yung isa o dalawang chapters. 사람은 영의 전부 육에 속한 자로 인생을 시작하며 영에 속한 자가 될 수 있는 기회를 부여받습니다. At ang lahat ng tao, nagmula ang buhay nila sa pagiging nasa physical, ngunit binigyan ng pagkakataon na mapanumbalik sa spiritual. 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님께 속한 자, 영에 속한 자가 되면 그걸 구원받고 이제 영원한 새하늘과 새 땅에 새로운 영생의 삶이 시작이 돼요. Kung tinanggap din natin ang Panginoon sa Kristo, tayo ay nakabiling na sa spiritual at tayo may pagkakataon na buhay tayo sa bagong langit at bagong lupa. 그러나 육에 속한 자는 아무리 잘나고 높은 자리에 있고 어마어마한 재산을 구가했더라도 이 두루와 같은 상황에서 벗어나지를 못해요. Ngunit yung mga tao na nasa physical na mumuhay, kahit na napakaganda ng buhay, yung may mga kayamanan sila yung Panginoon ng buhay nila, hindi sila makakalaya sa pagkapahamak, katulad ng Tiro. 육에 속한 두루가요. 어마어마한 여러분 이제 두루가 굴리는 이 배의 모습을 우리가 잠깐 1절로 11절에 읽었습니다. Kanina nga sa verse 11, nabasa natin kung gaano lalaki katatan yung mga ginagawa nilang mga barko. 당시 세계 최고가는 자재와 최고가는 기술자들과 최고가는 군대들과 이런 사람들이요. 이제 전부 두로의 배에서 근무를 종사를 해요. At doon nga sa kanilang mga barko, itong Tiro, andun yung mga sa buong daigdig ay mga magagaling na mga may mga kakayahan, may mga pantas, ganun din mga mandirigma, ay nagkakatipon. 당대 지중해 근해에서 최고가는 부자 나라였습니다. At makikita natin na sila ay pinakamayaman nun at napakasagana sa higit sa mga bansa noon. 근데 한 가지 육에 속한 자들이었어요. Ngunit isang katangian nila, sila ay nasa physical. 그래서 육에 속한 자들이 뭔가 많아지고 높아지고 그러면
더더욱 교만해져요. 이 교만한 두로를 위한 슬픈 노래라는 제목으로 오늘 말씀을 받겠습니다. Sila ay kabilang sa physical lamang na mga bagay habang sila ay mayaman o mas dumarami sila, andun din yung kapahamakan, nakahatungan nila. Kaya ngayon pa maganda mensahe natin yung panaghoy, no, para sa mapagmataas na tiro. 부자들을 부러워하는 세상의 가치 기준에 여러분 속지 마시고요. 사람은 내가 나의 주인 되어 부자 되고 높이 되면 더더욱 멸망길에서 벗어날 길이 없어요. Kaya di natin dapat kainggitan yung mga tao na mayayaman na mataas sa mundo, lalong nandun yung pag-unlad nila, kung nasa physical naman sila, mapapahamak sila. 왜냐하면 그 쌓아놓은 그 부를 그 자리를 붙들고 지켜야 되기 때문입니다. Dahil kailangan nilang proteksyonan yung kayamanan na mayroon sila. 하나님께서 에스겔에게 두로를 위한 슬픈 노래를 지으라고 명하시면요. 두로의 멸망이 확실히 이루어질 것을 예고하시기 때문입니다. Kaya sinabi ng Diyos kay Ezekiel na gumawa siya ng panaghoy para sa Tiro na ito ay hula tungkol sa kanilang pagkawasak na siguradong darating. 두로는요 어마어마한 돈과 이 힘을 갖고 있었는데요. 오늘날 작은 돈에 두로처럼 매여버리면요 눈이 멀어요. 작은 돈, 작은 자리에 육에 속한 자에 있으면 그게 제일 불쌍한 거예요. At kita natin doon na sa kanilang taas, sa kapangyarihan at kayamanan, napakarami ng mga naiingit sa kanilang kung sila mas nakaawa. 그러나 누가복음 16장에 이제 이 나사로 부자와 나사로가 나오는데요. 그 나사로처럼 거지여도 괜찮아요. 영에 속한 자 되어 결국은 아브라함의 품에 저 새하늘 새 땅 구원에 들어갔어요. Sa aklat ng Lucas, makikita natin yung tungkol sa mayaman at si Lazaro na pagdating ng gana ng buhay nila, napunta sa piling ni Abraham si Lazaro at ang mayaman naman ay sa impyerno. 당시 두로의 찬란한 번영은요. 여러 나라에 알려져서 부러움을 받았어요. At sa panahon noon, yung mga nakapalibot na bansa sa Tiro ay kinainggitan ito. 사람마다 두로 하면요 엄지손가락을 세워주며 거기에 투자하려고 그랬어요. 두로는 이를 스스로 이뤘다고 교만해졌어요. At dahil napakarami na talagang nagtitiwala sa kanila, gusto na mamuhunan sa kanila, ay naging mapagmataas o mayabang ang Tiro. 오늘날도 돈 좀 있는 사람들은요, 이 아주 번성할 회사들이 어디냐 하고 찾아보면서 주식을 투자하느라고 밤에 잠을 못 자는 사람들이 많아요. Ganun din naman sa panahon ngayon, napakaraming mga nag-iisip ng mga tao sa sila mamumuhunan, anong kumpanya ba ito, na hindi sila makatulog sa mga bagay na to. 그 당시에도요, 주변 나라들이나 주변 나라의 부자들이나 왕들이나 사람들이요, 이 부유한 두로를 믿고 거기에 투자하면 뭐 1년에 최소한 2배 이상은 번다. 이런 이 믿음을 가지고요, 두로에 어마어마하게 투자했어요. At napakarami nga mga karating ng mga bansa, maging mga hari na namumuhunan sa Tiro na inisip nila na madodoble yung kanilang puhunan sa loob lamang ng isang taon. 그 두로가 망해버리니까 투자한 사람들도 함께 망하면서요, 망연자실에 있는 모습을 슬픈 노래로 만들어 지금 부르게 하신 거예요. Pero nang mapahamak na o bumagsak na ang Tiro, kabilang na rin yung mga namumuhunan na napahamak na rin, kung kaya't andito yung panaghoy para sa kanila. 그 두로에 부러워하지 마라 그 말이요. Ibig sabihin ay huwag kainggitan ang Tiro. 거기에 주식 투자해가지고 많이 벌고 있는 사람들 부러워하지 마라 그 말이요. Huwag kainggitan yung mga taong napakalaki ng kanilang mga puhunan o ng mga kinikita. 그들의 망한 모습을 슬픈 노래 애가로 만들어 부르게 하셨어요. Kaya pinaawit para sa kanila yung isang panaghoy. I'm sorry. 첫 번째로 부유하고 막강해 보였던 나라가 두로였습니다. Una sa lahat, makita natin na ang Tiro, ito isang bansa na makapangyarihan at mayaman. 두로는 당시요 해상 무역으로 부강해진 나라였어요. At napakasagana nga nila tungkol sa
pandagat na pangangalakal. 여러분 그 당시에 이제 이 무역하거나 장사하는 사람들요 낙타에 뭐 물건들 싣고 그냥 이 다니는 대상들을 여러분 영화를 통해서도 봤죠. Ayon sa mga pelikula na panood natin, yung mga nagtitrade o nangangalakal, meron silang mga dalang mga kamelyo at nandun yung mga produkto nila. 그러나 두로는요 낙타 수준이 아니에요. 어마어마한 큰 배로 해상 무역을 하면서요 부강해진 나라가 되었어요. Pero hindi lang ganun yung level ng Tiro. Sila ay pandaigdigan at sila ay may napakalaking barko. So, pandagat na pangangalakal yung ginagawa nila. 조선술이 발달해서요 자신들이 건조한 배로 무역을 하면서 주변 여러 나라들의 투자를 받았어요. 더더욱 큰 무역업을 하며 부를 축적하는 나라였어요. Sila nga nang nakipagkalakalan doon mismo sa sariling barko nila at maraming namumuhunan sa kanila mga iba't ibang mga bansa na mayayaman din. 이 드론은 갈수록 부강해졌고요. 많은 배를 건조해서 운영하기 때문에 뭐 회사가 한두 개가 아니라 공장이 한두 개가 아니라 뭐 굉장히 늘어나니까 어마어마한 투자처로 보고 사람마다 그 드로에요. 어마어마한 투자를 했어요. At ang Tiro nga ay paglipas sa panahon, lalo itong umuunlad, napakarami na nilang barko, o may mga kumpanya, o mga factory na makikita natin dito na kung titignan ay napaka ligtas na sila ay mamuhunan sa kanila. 12절에 보면요. 지중해에서 제일 먼 요즘 이제 스페인이죠. 거기에도 드로가 이제 거래를 했어요. Makita natin sa verse 12, andun yung pakikipagkalakalan nila sa Tarsis ng kanilang mga bilang, bakal at iba pa. Ngayon, ito na yung Spain. 16절에 보면요. 주변에 강대국인 아람도요. 주님도 아람 말로 말씀도 하셨습니다. 그 아람도 주된 무역 상대국이었어요. At sa verse 16, sinabi rin nakikipagkalakalan sa iyo ang Aram dahil sa dami ng iyong mga paninda. Sa panahon nun, ang Aram din ay isang bansa. 17절에 보면 유다와 이스라엘도 주된 무역 상대국이었어요. Ganun din naman sa verse 17, nakipagkalakalan sa kanila yung Huda at Israel. 세계 역사에 보면 이제 드로를요 페니키아라고 불리는 나라로 해상 강국으로 기록돼 있어요. Kaya sa kasaysayan, kung titignan natin, ang Tiro, ay makikita natin na ito ay dito sa Benicia na tinatawag noon sa base nito. 그들은 자신들의 조선 기술로 좋은 배를 잘 만들었어요. At sa mga talagang may kakayahan o may skill sa kanila, ay makikita natin na nakagawa sila ng kanilang malaking barko. 어느 곳에서 뭘 사가지고 어디에 팔아야 되고 거기에 또 이런 걸 잘 알기 때문에요. 부강한 나라가 되어갔어요. At mismo nila na sa lahat ng bahagi ay may kaalaman sila, kaya itinuring na ito ay magandang lugar kung saan mamumunan yung mga tao. 그 드로를요, 드로 왕 히람 같은 이들을 다윗 왕이나 솔로몬을 통해서요 원색 복음을 전했을 거예요. Maaari sa panahon noon, ang Tiro ay isang bansa na tumanggap ng orihinal na ebanghelyo sa pamamagitan ni Haring David at Solomon. 우리가 전하는 구원의 길 수준이 아니고 다윗과 솔로몬을 통해서 피 묻은 원색 복음 확실하게 받은 나라가 된 거예요. At hindi lamang sa daan ng kaligtasan na mensahe, kundi yung ebanghelyo talaga na dugo ng Panginoon ay binahagi sa kanila ni Haring David at Solomon. 그러면요 하나님이 지구를 돌리시는 목적은 구원사역이구나 오직 복음 붙들고 선교의 방향 맞췄더라면요 최고 축복을 받아 누리며 번성해 갔을 거예요. Kaya kung pinanghawakan sana nila yung ebanghelyo na ito na naging mission para sa kanila at naranasan sana nila yung mga dakilang pagpapala. 그런데 이 복음 이 창조주 하나님 구원 그리스도를 경홀히 여기고 자기들의 돈과 이 모든 것을 잘 지켜주리라고 여기는 이 바알과 아세라를 귀히 여기며 우상 숭배한 나라가 됐어요. Kundi
hindi nila pinanghawakan o kinilala ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, nagbigay ng biyaya sa kanila o ng kasaganaan sa kanila. At makita natin na sila nga ay mas nagtiwala kay Baal at kay Asherah. 그들은 이제 이 창조주 하나님을 제대로 붙들지 못하고 구원주 그리스도 언약을 붙들지 못한 상태에서요. 오직 부, 귀, 뭐 이런 걸 목적으로 삼고 육에 속한 자로 하나님에 대한 인식 자체가 이제 붙들어지지 못한 거예요. Hindi nila panghawakan ng Diyos na manilikha o ang tipan ni Kristo. Talang mahalaga sa kanila ay yung kayamanan nila, yung pakipagkalakalan nila, ito yung kinasapitan nila. 그러면서 25절을 보면요. 드로는 자기들이 바알과 아세라를 잘 섬겼기에 지중해를 지배하는 바다의 왕자가 된 것으로 여기고 스스로 교만해졌던 거예요. Sa verse 25, makikita natin na talagang mas naging mayabang o mapagmataas ang Tiro, naniniwala sila na ang prinsipe ng karagatan o ng Mediterranean noon ay si Baal at Asherah at mas nagpapasalamat sila sa mga ito. 그러면서요. 그리스도의 피 복음을 전하는 나라가 되지는 못할 망정요. 세상에 바알과 아세라를 저 북이스라엘에 그냥 보내가지고 북이스라엘의 바알과 아세라 우상이 팽배할 정도로 만들었던 게 이세벨 왕후였어요. At ang dugo ng Ebanghelyo, hindi ito yung panghawakan nila, kundi mas nagtiwala sila kay Baal at Asherah sa pamamagitan ni Jezebel. 이세벨 수준으로 복음 전하는 선교사들을 각 곳에 보냈더라면요. 어마어마한 나라가 됐을 거예요. Na kung sana sa pamamagitan nila ay marami silang mga misyonaryo na napadala sa iba't ibang lugar ay mas naging mainam ang kinasapitan. 그래서 두 번째로 하나님께서 그들의 교만을 꺾으셨습니다. At ikalawa, winasak ng Diyos yung kanilang kayabangan. 그게 26절, 28절에 잘 나타나 있죠. Linaw itong nakasaad sa verse 26 to 28. 그 바람에 드로가 가장 좋은 투자처라고 생각했던 수많은 나라들이요. 드로와 함께 파산당하게 된 거예요. Napakaraming mga bansa na inisip nilang mabuting mamumulan dito sa lugar ng Tiro, sila ngayon ay nalugi. 동풍이 바다 한가운데서 너를 무찔렀도다 하는 말씀은요. 동쪽에서 밀어닥친 바벨론 대군이 너희를 박살낼 것을 가리키는 거예요. At sinasabi nga dito na yung sabihan noon na yung hangin mula sa silangan, yung wawasak sa puso ng karagatan, ay patungkol sa dakilang Babylonia na nanggaling doon sa silangan at sumako sa kanila. 이토록 드로가 처참하게 파산당한 이유는요. 본문에서 말씀하신 대로 첫째는 우상 숭배 때문이요. 둘째는 나 중심의 교만 때문이었어요. At makita natin yung dahilan na ang Tiro ay ganap na bumagsak at nalugi sapagkat andun yung una pagsamba nila sa Diyos-Diyosan at pangalawa yung pagmamataas nila. 그들은 그 지중해와 넓은 나라의 세계를 상대하며 부강해지고 있는데 이 전 세계 바다와 산과 이 우주 만물을 만드신 분이 누군지를 깨닫지 못했던 것이에요. Naging problema, hindi nila kinilala o naunawaan ang lumikha ng mga karagatan, kabundukan, ng langit at lupa at siyang namamahala dito. 아니 다윗과 솔로몬을 통해서 복음을 들었을 텐데 복음 들은 자도 두로 왕 히람이 들었는데 이렇게까지 무지할 수가 있습니까? Narinig naman sana nila yung mabuting balita sa pamamagitan ni David o ni Solomon, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin silang ganong kaalaman. 이 드로의 패망을 보면서요. 오늘 우리의 미련함도 함께 반성하고 살펴볼 수 있게 되기를 바랍니다. At nawa, sa pagtingin natin sa pagguho ng Tiro, ay masalamin din natin yung sarili nating minsan ay kamangmangan. 드로는 어마어마하게 큰 회사, 그 큰 회원 요걸 붙들고 그 눈이 멀었지만 우리 솔직한 말로 이 가난한 처지에 뭐가 얼마나 있습니까? 절대로 나 중심에 쏙지 마시기를 바랍니다. At kung kumpara sa Tiro, napaka-nakikapangyarihan na pandagat at pangkalakalan yung meron sila, pero tayo may kahirapan, ano pang dahilan na maging sentro tayo sa ating sarili? 여러분 명심하세요. 크든 작든 우리에게 주어진 모든 것은 하나님의 것입니다. Tandaan natin, malaki o maliit na bagay, lahat ay mula sa Diyos.
하나님의 뜻을 이루게 하시기 위해서 잠시 빌려준 것들이라는 사실을 명심하세요. Tandaan natin ito yung mga panandalian na pinagkatiwala ng Diyos para ganapin ang kalooban niya. 우리가 다듬고 사용하고 있는 이 몸도 하나님의 것입니다. Maging yung katawan na mayroon tayo na ginagamit natin, ito ay sa Diyos. 우리 각 사람에게 맡겨주신 각 지역이나 가정 형편과 처지도 하나님이 우리에게 맡겨주신 거예요. Lugar kung saan tayo nakatira, yung pamilya natin, kung saan tayo gumagawa, lahat ng ito ay pinagkatiwala ng Diyos. 그러면 다른 곳이 아닌 저 바야타스에 내가 살게 되었다. 왜 나를 바야타스에 살게 하시며 이런 상황 속에서 나를 지금 복음 받게 하셨는가? 잠깐 묵상하면요. 결국 두로의 어리석음을 따를 이유가 없어요. At kung kahit sandaling oras ay ating bubulayin, bakit nga ba ako nandito nakatira sa Payatas, bakit ito yung sitwasyon ko, ay walang dahilan na tularan natin ang iyo. 세상적인 가치 기준으로 두로처럼요. 성공 가도를 달리며 잘 나가고 있다 하더라도 내가 잘나서 잘하고 있다고 여긴다면요. 그건 두로처럼 망하는 길이에요. Na kung iniisip natin ngayon na mabuti yung landas na tinutungo natin ayon sa makamundo, ngunit makikita natin ang kahinat na nito ay pagbuko katulad ng tiro. 내 몸과 내 모든 환경, 내 이 삶이요. 내 인생이 누구의 것인지 우리가 누리고 있는 모든 것의 주인이 누구신지 이걸 아는 것이 지혜예요. At ang pagkaalam kung sino nga ba yung pinagmumulan ng buhay natin o lahat ng bagay na nararanasan natin, na-enjoy natin sa buhay natin. 세상 누구나 잘 알아요. 우리는 빈손으로 왔다가 빈손으로 간다는 사실을. Ito yung karunungang matatawag kung makakilala natin na ang Diyos ang siyang may-ari ng lahat ng bagay at walang galit sa atin, ay maunawaan natin. 그래서 이 육신의 삶을 사는 동안에 이 모든 것을 있게 하신 창조주 하나님과 그리스도를 붙들면 하나님과 하나 되며 모든 것을 얻는 영에 속한 자가 되는 거예요. Ang tao ay pinanganak na walang dala at wala rin tayong madadala pag tayo ay namatay. Dapat ay pumasok sa buhay ng pakipag-isa tayo sa Panginoon Kristo na siyang may gawa na lahat ng bagay. 그걸 깨닫고 그리스도를 나의 구주로 모시면 구원받고 영에 속한 자 되어 하나님의 자녀로 전도자로 쓰임받는 거예요. Tinagod na natin pa yung Kristo, naging anak na tayo ng Diyos at tayo kabilang na spiritual na gagamitin ng Panginoon sa katuparan sa kalooban niya. 이걸 깨닫고 붙들 수 있는 기회는 인생을 사는 이 기회뿐이에요. At itong buhay lamang na mayroon tayo yung pagkakataon para mapahawakan natin yung mga bagay na to. 그러면 세 번째로요. 이 두로의 이 겉모습, 이 어마어마한 저 회사, 이 세상적인 가치 기준으로 보고 거기에 투자한 사람들의 어리석음도 오늘 본문에 잘 나타나 있어요. At sa ikatlong punto, tignan din natin yung kamangmangan ng mga namuhunan sa tiro base lamang sa panlabas na anyo nito na makamundo. 31절을 보면요. 그들이 다 너를 위하여 머리털을 밀고 굵은 배로 띠를 띠고 마음이 아프게 슬피 통곡하리로다고 말씀하셨어요. Sa verse 31, sinasabi, nagpakalbog sila dahil sa iyo at nagbigis ng sako at kanilang iniyakan ka na may kapaitan ng kaluluwa at matinding pananakis. 날로 부강해질 것 같은 두로를 보고 투자한 백성들이요. 두로가 완전히 망했음을 보고 함께 통곡해봐야 이미 망한 거예요. At ito pa lamang sa pagkakita nila sa pagbagsak ng tiro, sila ay kabilang din sa pagbagsak. 그들이 투자한 전 재산이 다 물거품이 되고 바다에 빠져버렸는데 그때 통곡하고 후회해봐야 무슨 소용이 있어. Kaya sila ay nanaghoy. At itong mga kayamanan nila, mga ari-arian nila na kanilang pinuhunan ay naging walang halaga ngayon na parang nahulog sa karagatan. 이 세상에 투자해서 잘해보려고 애를 썼던 이들의 문제는 무엇입니까? At ano nga ba yung pinaka-problema o dahilan na sila'y nahulog sa ganitong kapighatian? 육에 속한 자로 세상껏 눈에 보이는 것만 보면서요. 이 지구를 돌리시는 하나님의 뜻을 살피지를 못했던 거예요. Dahil sila ay tumingin lamang, pumasa lang sila
sa panlabas na anyo at hindi nila nakita yung panloob na kalagayan ng Tiro. 우리 청년들이요, 배우자를 선택할 때 대부분 그 집안, 그 학벌, 재력 이런 세상적인 것을 많이 봐요. At karamihan ng mga kabataan ngayon, kung sila yung pipili ng mapapangasawa nila, kadalasan tinitignan nila yung background ng pamilya, anong natapos na edukasyon, o anong kayamanan, ari-arian meron ito. 물론 우리는 신앙을 봅니다. 그렇지만요, 세상의 날짜도 적당히 저 뒷구멍으로 가서요, 이 좋은 날짜, 결혼의 좋은 날짜도 이리 보고요, 사주팔자도 보고 별짓 다 하는 장로님 권사님도 있어요. At meron din na hindi lamang, okay yung pananampalataya, pero dapat din pumase tayo, dapat pumili ng tamang petsa. Merong mga church leader na nabubase pa sila dun sa ito yung maswerte na petsa na pipiliin sa kasal. 우리 사모님도요, 제가 이제 결혼하려고 자꾸 이 말을 하는데요, 제가 뭐 가난하지, 뭐 내세울 만한 게 없어요. 그래서 나에게 딸을 주려고 하지 않았어요. At ako rin noon, nang ako'y tinutulak ko sa pag-aasawa noon, ay wala akong gano'ng kakayahan. O kaya sabi ko, hindi lang pipili ng anumang petsa na gagawin. 근데 사모님이 어찌 알고 나를 택해서 결혼한 거예요. Hindi ko alam bakit ako yung pinili ni Mama na napangasawa. 그래, 그 집안 배씨 문중에서는 제일 축복받은 사람으로 변화된 거예요. At nabago nga yung kalagayan na pinakapinagpala doon sa pamilya. 뭘 보고 뭘 선택하느냐가 이처럼 중요한 거예요. Kaya mahalaga ano yung tinitingnan mo na magiging resulta ng pagpili mo. 직업을 선택할 때도 마찬가지예요. Ganun din sa pagpili ng trabaho. 세상적으로 화려한 직장 선호할 게 아니라 하나님이 나를 통해 뭘 하기를 원하시는가를 보며 그 인도를 잘 받아 나가야 돼요. Hindi mo lang titignan na marangya yung kumpanya papasukan mo o trabaho, kundi ano ba yung nais gawin ng Diyos doon sa likod na yun. 내가 하나님께 받은 가정과 환경과 이 재능, 이 모든 것을 잘 활용하면서 하나님께서 원하시는 사역을 찾는다면요, 그 길이 바로 에스겔의 길이요, 다니엘의 길이요, 저 요셉처럼 쓰임받는 길이 되는 거예요. Na kung yung pamilya, yung kalagayan natin, yung mga talento na dinagap natin mula sa Diyos, ay nagagamit para sa ministeryo na gusto ng Diyos, yung daan natin gagamitin ng Diyos katulad ni Ezekiel, ni Daniel, o ni Joseph. 오늘 본 말씀을 통해서요, 하나님께서 우리 각 사람에게 내게 주신 말씀이 뭔가를 잘 붙드시기를 바랍니다. No, matibay nating panghawakan ano yung mensahe ng Diyos ngayon sa bawat isa sa atin. 그러면 노예로 팔려갔어도 하나님이 기뻐하시는 일에 자신을 드릴 수 있었던 요셉과 같은 사람이 될 수 있는 거예요. So ngayon, maging katulad tayo ni Joseph na bagamat binenta siya na maging alipin, ay inialay niya yung buhay niya para sa kung anong nais ng Diyos. 이를 위해서 우리는 어떻게 해야 됩니까? So ngayon, ano dapat natin gawin? 이게 오늘의 결론. 나 주 여호와가 말하노라 그러잖아요. Dito sa conclusion, sinabi ng Panginoon, ako ang dakil at makapangyarihang Diyos. 육에 속한 자는 하나님의 말씀을 붙들면 영에 속한 자가 될 수 있어요. At kung panghawakan natin salita ng Diyos, tayo maging kabilang sa spiritual. 선악과의 언약 붙들고 영에 속한 자였던 아담이 그 언약 버려버리고 마귀의 거짓을 붙드는 순간 육에 속한 자요 영원한 지옥 형벌이 선고되어진 거예요. Kaya dahil nakabilang sa spiritual noon, ngunit ang hawak sa kasinungaling ng Diablo ay nahulog sa pagiging physical na lamang. 그럼 육에 속한 자는요, 이 세상적인 기준으로 아무리 성공해도 그건 망하는 길이에요. Yung mga kabilang sa physical, gaano man katagumpay sa mundo na ito, ito'y patungo sa kapahamakan. 3절 보세요. 하나님이 말씀하시잖아요. 너는 드로를 향하여 이르기를 바다 어귀에 거주하며 저 어마어마하게 성공한 것처럼 여기는 이 드로야, 네가 말하기를 나는 온전히 아름답다고 목에 힘을 줬도다 하고 하나님 말씀하시잖아요. Sa verse 3, nasabi, at sabihin mo sa Tiro na naninirahan sa pasukan sa dagat, ang mga ngalakal ng mga bansa sa maraming pulo, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. O Tiro,
sinabi mo, ako'y sakdal sa kagandahan dahil sa iyong pagmamataas. 그런 두로에게요 하나님께서는 에스겔에게 온전히 아름답다고 목에 이 힘주는 저들에게 슬픈 노래를 지어 부르라고 말씀하셨어요. Na sinabi nga ng Diyos kay Ezekiel, itong tiro na nagsasabing sakdal sila sa kagandahan ay gumawa ka ng panaghoy para sa kanila. 이처럼 내가 나의 주인 되어 내가 이러면서 목에 힘주는 이 교만은요 패망의 선봉이라고 그랬어요. Na itong kanilang makita natin na pagmamataas, ito ngayon dahil sa kanilang mga naabot. 두로는 주어진 환경을 최대한 이용하고 수많은 성공과 실패를 지나 이제 이만하면 성공했다 이렇게 생각했던 이런 사람들이었어요. Ang mga taga-tiro, sila yung nag-iisip na dahil nasurvive nila yung mga kalalagayan nila o dahil sa makatagumpayan nila mula sa pagkabigo, sila yung naging mataas at sapat na yung nagawa nila para sa kanila. 세상 가치 기준으로 이만하면 크게 성공했다 하더라도 목에 힘줄 이유가 없어요. Na kahit na ba sa mundo, hindi nila nagtagumpay sila, hindi sila dapat na magmataas. 하나님이 왜 이런 자리로 나를 허용하셨는가? 이걸 붙들고 하나님의 뜻을 찾아야 돼요. Hindi laging isipin at panghawakan yung kalooban ng Diyos, bakit hinayaan ng Diyos na marating mo yung lugar na yan. 그 뜻을 찾지 못하고 내가 이루었다고 자만하며 교만해지면요. 그건 꺾이는 지름길이 돼요. Pero kung ikaw ay magyayabang o magmamataas ka na, ikaw yung gumawa niyan, ikaw nagsakatuparan niyan, 우리 어릴 적에는 이게 시골 길에 다니면 뱀을 많이 만났었어요. at nung bata pa kami nun sa probinsya, kapag nasa daan kami naglalakad, may mga nakakasalubong kami noon ng mga ahas. 그래서 우리는 그 시골길에 이제 소를 몰고 다니다 보면 막대기를 하나씩 들고 다녀요. Kaya kapag maglalakad kami noon sa mga daanan, lagi kami may dalang mga stick o pamalo. 뱀이 기어다니면요. 일단 이제 여럿이 둘러서서 못 가게 막아요. At kapag may nakita kaming ahas, yun ay mas dami hawakan sa leeg. 그럼 뱀이요. 목을 딱 세워가지고요. 코브라 세우듯이 이 놀릴 때요. 목을 세워 딱 올려섰을 때 막대기로 때려버리면요. 그대로 죽습니다. At kapag nawakan mo na ito sa leeg, at hahampasin mo na ito, yun na ito mamamatay. 사람이 하나님 앞에 고개 세우고요. 이 교만하게 이 세면 간단하게 죽을 길이 열리는 거예요. Ganun din naman, kung andun yung pagmamataas natin sa harapan ng Diyos, ito yung ating ikamamatay. 여러분 창세기 3장 이후에 온 세계가 그리스도 안에서 하나님 나라가 되기 전까지는 온전한 아름다움, 이만하면 됐다 이런 건 오지 않아요. Sa Genesis chapter 3, makita natin hanggang noon ang buong mundo ay kaharian ng Diyos, ni Kristo ay andun yung dakilang kagandahan nito. 그래서 우리는 그리스도 붙들고 새하늘 새 땅 부활 이후에 천국의 삶을 소망하며 사는 거예요. Hindi tayo ngayon ang inaasahan natin yung bagong langit at bagong lupa at muling pagkabuhay na tatanggapin natin sa pagbalik ni Kristo Jesus. 근데 만일 우리가요 두루와는 반대로 왜 나는 이렇게 어려운가 왜 이렇게 가난한가 이렇게 여기지신다면요 에스겔이나 다니엘이나 요셉 등을 생각해 보세요. At kung sa kabaligtaran naman ng tiro, ang kaisipan natin bakit ang hirap ng buhay ko, ng sitwasyon ko, ay muli-balikan natin si Ezekiel, si Daniel o si Joseph. 여러분의 현실은 포로보다는 낫잖아요. 노예보다는 낫잖아요. Iba't ang kalagayan mo ay mas mainam pa kaysa sa pagiging bihag o alipin. 바로 내게 주어진 그 자리에서 하나님께서 내게 무슨 말씀을 하시며 뭘 하시기를 원하시는가 질문해 보시기를 바랍니다. At itanong mo bakit nasa ganyang kasitwasyon, ano ba yung sinasabi ng Diyos sa'yo, ano ba yung gusto niya. 그러면 에스겔처럼 다니엘처럼 요셉처럼 귀하게 쓰임 받을 수 있는 거예요. Sa gayon, dakilang gagamitin ka ng Diyos katulad ni Ezekiel o ni Daniel. 근데 3절에서요. 들어오는 이 해변에서 참 여러 섬과 백성과 거래하는 자라고 말씀하셨죠. So verse 3,
sinasabi nga dito na ang Tiro, maraming mga bansa na o maraming pulo na nakikipagkalakalan sa kanila. 그들은 좋은 조건 속에서요. 다윗과 솔로몬 왕과도 아주 귀한 관계를 유지하며 살았어요. At sila nga ay napakaganda ng kondisyon na andun din yung kanilang ugnayan kay David o kay Solomon. 그런데 주어진 모든 것을요, 자기 나중심의 육신 중심의 도구와 수단으로 여기며 사치와 번영을 자랑하던 두로가요, 결국은 12절 25절 보면 침몰하게 되었어요. Ngunit itong Tiro na namuhay sila na para sa pansarili nilang kapakinabangan, lahat ng bagay, mga bagay na natamo nila, ay katulad sa verses 12 to 25, sila ay lumubog. 에스겔은 그들의 삶의 종착점이 어떤 모습인지 이 애가를 지어 슬피 울며 노래 부르도록 애가를 지어 이어나갑니다. Kasi Ezekiel nga ay may kapighatian na din yung pag-awit sa mga panaghoy na patuloy sinasabi ano yung magiging kahantungan ng mga buhay katulad nito. 이 두로를 향한 에스겔의 애가를 들으며 하나님이 우리에게 뭘 말씀하십니까? Dito nga sa mga panaghoy, sa mga magitan ni Ezekiel, ano yung nais sabihin na mensahe sa atin? 세상 것 부러워하지 말라는 거예요. Huwag tayong mainggit sa mundo. 아무리 두로처럼 어마어마하게 이렇게 부강해졌더라도 부러워하지 말라는 거예요. Gaano man ka mapangyarihan o kataas katulad ng Tiro, huwag ka inggitan. 육에 속한 상태에서는 아무리 많은 걸 맡겨도 그게 짐이요 망하는 길이 될 수밖에 없어요. Kung kabilang ka pa rin sa physical, gaano man yung matamu mo, ito'y kabigatan lamang para sa'yo. 그래서 하나님께서는 에스겔을 통해 오늘 본문에 두로를 향한 애가를 전하게 하시며 우리에게 회개를 촉구하시는 거예요. Kaya dito sa mga palagoy, sa pamamagitan ni Ezekiel, ito ay paghikayat ng pagsisisi. 당시 바벨론의 포로였던 이 에스겔이요, 두로에 갈 수가 없어요. 근데 이 노래로 전해지는 메시지는요 쉽게 퍼지거든. 이거에 두로에게 퍼질 수 있는 최고의 방법으로 애가를 지어 보낸 거예요. At doon, dahil sa Ezekiel ay isang bihag, hindi siya maaari makapunta ng Tiro, kundi sa pamamagitan ng awit ng panaghoy na kanyang ginawa, ito'y mas madaling lumaganap sa panahon na iyon. 두로 주변에 이렇게 보는 주변 나라들은요, 두로의 어마어마한 경제력, 어마어마한 군사력, 그 지혜와 이 어마어마한 걸요, 이렇게 보면서 두로는 쉽게 망하지 않는다. 두로에 투자하면 그게 최고의 길이다. 이렇게 생각했을 거예요. At yung mga tao sa panahon nun, wala makapag-iisip na babagsak ang Tiro dahil andun yung matinding kapangyarihan nila sa militar man o sa ekonomiya man. 그러다가 두로와 함께 완전 폭삭 망한 거예요. Ngunit kabilang din sa pagbagsak ng Tiro ang mga ito. 이게 나 중심, 육신 중심, 물질 중심, 요건요 망하는 길이에요. Pag-isentro sa sarili, sa pisikal na mga bagay, mga material na bagay, ito yung ikakapahamak ng tao. 거기에 벗어나 내가 어떤 자리에 있더라도 노예여도 괜찮아요. 포로로 갇혔어도 괜찮아요. 내 안에 천국 보호자 중심의 망대를 높이 세우시길 바랍니다. Kung anumang sitwasyon naroroon tayo, hindi maging problema, alipin man tayo o bihag man, yung sa puso natin, andun yung trono ng kalangitan ng tore ng Panginoon yung itatag natin na mas matayo. 이게 바로 오직 그리스도, 오직 전도예요. Ito yung tanging si Kristo at tanging pag-eebanghelyo. 근데 반대는 오직 나, 오직 돈, 오직 높은 자리 이러면요 망하는 거예요. Pero kung tuon mo, tanging ako, tanging pera o mataas sa posisyon, mapapahama ka. 우연을 털끝만큼도 허용치 아니하시고 하나님은 절대 주권으로 온 세계를 주관하십니다. At andun yung pamamahala ng Diyos sa buong mundo, sa ganap niyang kapangyarihan na walang ikatiting na bagay na nagkataon lamang. 여러분 각 사람이 천국 보좌 중심의 왕들을 높이 세우시고 하나님께 귀히 쓰임 받으시기를 주의 이름으로 축원합니다. Mapala kayo sa pangalan ng Panginoon, mataas natin na itayo yung tore ng trono ng Diyos sa ating buhay at tunay nga magamit tayo na dakilan ng Diyos sa gawain niya. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Diyos
Diyos Ama, salamat po. 교만한 두루를 향한 슬픈 노래를 저희들도 듣게 하시며 성찰하고 회개하며 오직 그리스도로 담낼 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Salamat po sa pagpapala ninyo na marinig din namin yung panaghoy na awit para sa tiro at sa gayon kami rin ay manubalik sa sarili namin at magsisi kami. 이제는 우리 안에 세상을 향한 욕심으로 참 많은 망대가 세워지지 않게 하시고 오직 그리스도 오직 전도의 관점으로 천국 보좌의 망대가 세워질 수 있도록 축복하여 주옵소서. Balain niyo po kami na hindi yung pagmamataas na parang saksakiman namin, kundi yung tore, Panginoon, ng trono ng Diyos yung itatag namin sa buhay namin. 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Tayong si Kristo, tayong pag-ebanghelyo. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon si Kristo. 아멘. 아멘. 아멘.